Alleluia, Alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kaniyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay, may tig sa 100, may tig 60 at may tig 50 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan po natin ang Ebanghelyo sa umagang ito. Ito ang una sa 7 talinhagang ituturo ni Jesus tungkol sa paghahari ng Diyos. Talinhaga ang ginagamit ni Jesus bilang pamamaraan na ikwento ang isang katotohanan. Ang focus ni Jesus sa 7 talinhaga ay tungkol sa Kingdom of God o kaharian ng Diyos. Itinuturo niya ito sa mga taong sumusunod at nakikinig sa Kanya sa pamamagitan ng istorya ng ordinaryong buhay. Kumbaga, ang makauunawa ng kaniyang istorya o kwento ay may koneksyon sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Parang pag mas madaling maunawaan ang inyong pag-uusap, kailangan pareho kayo ng wavelength. Kailangan pareho kayo ng kababawan o kalaliman ng kaisipan. At alam ni Jesus ang karanasan ng mga ordinaryong taong nakikinig sa Kanya. Marahil marami sa kanila ang magsasaka. Marami sa kanila ang mangingisda. Marami sa kanila ang mga panday.
Kaya ang kasaysayan at kwento ni Kristo ay nakakonekta kung ano yung kanilang nararanasan. Kaya nga si Kristo is a very effective orator, very effective public speaker dahil nakakapantay siya kung sino ang kaniyang kausap doon sa particular situation. Katulad nito, itinuro niya ang kingdom of God o kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng talinhaga ng maghahasik. Noong panahong iyon, wala pang forma kung paano maghasik. Hindi katulad ngayon na nakikita natin sa mga bukid o palayan na pantay-pantay yung pagtatanim. Hindi po ba? Mayroon pa nga tayong picture o mga frame na nakikita na may mga kumakanta pa. Kaya nga, nung elementary siguro, na babalik pa sa inyo yung kanta na magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Di ba? Kasi nga, sabay-sabay, may indayog. May indayog yung pagtatanim. Kailangan pantay-pantay para makahinga yung mga itinatanim mo habang lumalaki. Noong panahong yon, wala pang ganun. Ang tawag doon sa ginawa nung maghahasik ay broadcasting. Yung sistema na ginamit niya, tapon lamang ng tapon doon sa lupa. Kasi mas marami kang itapon na butil, mas nag-e-expect yung magsasaka na marami ang lalabas na bunga nung itinapon mo. Kaya siya bilang magsasaka doon sa talinhaga, tapon lang siya ng tapon. Ay yung kaniyang tinatapunan ay 4 na klase ng lupa. Hindi po ba't narinig natin sa Ebanghelyo? Ano yung 4 na klase ng lupa? Sa tabi ng daan, sa may matinding sikat ng araw, ito ay nasira, maugat, dawagan, at mabuting lupa. Ang talinhaga ngayong umaga ay purely symbolical. Lahat ng ito ay mayroong pinatutungkulan na ang butil ay ang salita ng Diyos, ang maghahasik ay walang iba kundi si Kristo, at ang 4 na klase ng lupa ay ang nakikinig sa Kanya. Sa dulo pa ng talinhagang ito, sa mga susunod na araw, ipaliliwanag ni Kristo ang kahulugan ng mga simbolong ito. Sa pasimula, ay Kanya munang inihayag sa mga taong nakikinig ang klase ng lupang pinaghasikan ng magsasaka. Ano ang ibig sabihin nito? Na tayong lahat na nakikinig ay klase ng lupa. Ilang taon na tayo? Ilang beses na tayong nakikinig sa salita ni Kristo? Ilang taon na rin tayong pabalik-balik sa simbahan? Ilang taon na rin tayong humaharap sa Diyos? Sa dulo ng Ebanghelyo, tayo ba yung matabang lupa na nagbubunga ng tig-100, 60 at tig-30 butil? Marami yun. Super abundant na ang isang butil ay magbubunga ng tig-100. Dahil sa isang butil,
ang ordinary na bunga ay hanggang 10 lamang. Pero sa talinhaga, masyadong marami ang inaasam at nakita ng magsasaka o maghahasik ang bunga sa matabang lupa. Anong klasing lupa tayo? Tayo ba yung nasa daan? Tayo ba yung dawagan? O tayo ba yung madaling mamatay kapag sinabuyan ng butil? O tayo yung matabang lupa? Walang ibang pwedeng makapagbigay ng conclusion kung hindi ikaw. Ikaw na nakikinig at ikaw na may relasyon sa Diyos. Kaya nga sa dulo ng Ebanghelyo, ang may pandinig ay makinig. Only those who are listening to the voice of God can understand His words. Yung taong tunay na nakikinig, na mayroong relasyon sa Diyos, ang makauunawa ng mga salita ni Kristo. Bakit Kingdom of God? Bakit kaharian ng Diyos ang pinupunto ng talinhaga ni Kristo? Dahil gusto niyang ipadama, ipakita at ipaalam na ang mundo ay hindi ang kaharian ng Diyos. Na ang kaharian ng Diyos ay tunay na mayroong lugar na kaniyang ipinahihiwatig at ipinakikita sa lahat. Hindi ito ang langit. Ang langit ay mayroon pa na kaniyang ipinakita at itinuro sa lahat ng nakikinig at sumusunod sa Kanya. Kaya nga lahat nung nandoon, hindi lahat iyon nakapakinig ng totoo. Hindi lahat ng iyon ay nakaunawa sa mensaheng ibinibigay niya. Dahil karamihan sa sumusunod noon sa Kanya, ang hinahanap ay himala ng Diyos, na hindi nila nauunawaan na ang unang himala ng Diyos ay ang pagtatanim ng butil sa puso ng bawat isa upang ito'y mamunga. Parang nangyari sa unang pagbasa na wala nang ginawa ang mga Israelita kung hindi magreklamo sa Diyos. Buti pa doon kahit kami alipin, nakakakain kami ng karne. Dito wala kaming makain. Anong ginagawa ng Diyos kapag nagrereklamo ang mga Israelita? Bibigyan ng kanilang kailangan. Pag nasatisfy sila, magrereklamo uli. Wala kaming tubig. O bibigyan ng Diyos ng tubig. Nung nabigyan ng tubig, wala kaming leader. Bibigyan ng leader. Yun yung kasi yung attitude ng tao. Magreklamo ng magreklamo, pero hindi nakikita ang biyaya ng Diyos sa oras na iyon. Kaya nga po, itinatama ni Jesus ang kaisipan ng tao. Unti-unti, binibigyan niya ng espasyo na lagyan ng kaunting pag-unawa ang puso at kaisipan ng tao. Matuto tayong makinig kay Kristo
sapagkat ang pandinig ay kailangang mayroon ding pakikinig. Hindi lamang yung gusto natin ang hihingin natin palagi sa Diyos. Tayo rin ay makikinig dahil sa bawat kwento ng buhay, mayroong sinasabi ang Diyos at kung malalim na ang iyong pag-unawa sa pagka-Diyos ni Kristo, matututunan natin ang tunay na kahulugan ng bawat salitang kaniyang binibitawan. Huwag tayong palaging magreklamo at humingi lamang sa Diyos. Bagkus sa kabila ng ating kakulangan, sa kabila ng ating kasalanan, sa kabila ng ating papalit-palit na kalooban sa Diyos, tayo rin ay matutong makinig. Dahil sa pakikinig, naroon ang inspirasyong ibinibigay ng Diyos. Kung kaibigan mo si Jesus, maiintindihan mo ang kaniyang mga salita. Bakit po? Dahil if you cannot understand your friend's silence, you will never understand His words. Kung hindi mo nga naunawaan ang katahimikan ng Diyos, hindi mo rin mauunawaan ang kaniyang salita. Kaya tunay na hayaan nating ang butil na ito ay tumubo sa pusong naniniwala sa kaharian ng Diyos na dala-dala ni Kristo. Pagpalain tayo ng poong may kapal.